programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa presinto, nag-aantay si Lynette at si Josa. Maya-maya ay biglang dumating ang mga pulis. Buong akala ni Lynette at Josa ay si Moira na ang kasama ng mga pulis. Nagulat itong si Lynette nang si Doc Carlos ang bumungad sa kanya. Gumilid muna si Josa saglit at lumapit nga itong si Doc Carlos dito kay Lynette. Biglang lumuhod si Doc Carlos kay Lynette. Nagimbal nga si Lynette sa pagluhod nitong si Doc Carlos. Hindi akalain ni Lynette na si Doc Carlos ang mahuhuli ng mga kapulisan. Kinuha ni Doc Carlos ang pagkakataon para humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan niya dito kay Lynette. Agad naman na pinatawad ni Lynette itong si Doc Carlos. Pagdarasal daw ni Lynette na sana ay magbago na at bumalik na ang dating Carlos na nakilala nitong si Lynette. Nangako naman itong si Doc Carlos na ibabalik niya ang dating Carlos na nakilala ni Lynette. Tuwang-tuwa nga itong si Lynette dahil sa wakas ay dininig na ang matagal niya ng dasal na mahuli na itong si Doc Carlos para matahimik na muli ang buhay nila. Ipinasok na nga sa loob ng presinto itong si Doc Carlos dahil sumurrender na nga itong si Carlos. Ipinasok na nga sa presinto itong si Doc Carlos habang nag-aantay naman muli si Josa at si Lynette sa pagdating ng mga pulis kasama itong si Moira. Samantala, tuluyan na ngang tinambangan ng mga tauhan ni Moira ang sasakyan na sinasakyan nitong si Moira. Ubos lahat ng pulis na kasama nitong si Moira. Takot na takot si Moira sa pag-aakala na ibang mga tauhan ang nang-ambush sa kanila kasama ng mga pulis. Nagpakilala kay Moira ang isa sa mga tauhan niya at dito na nabunutan ng tinik itong si Moira. Successful daw ang ginawa ng tauhan niya. Nagsabi itong tauhan niya na handa na ang mga plano nila na itakas si Moira sa ibang bansa. Ngunit nag-iba ang isip nitong si Moira. Ang sabi ni Moira, kailangan niyang gumanti sa mga taong nang-api o nanganti sa kanya, katulad na lang ng pamilya Tanyag. Sinabihan ni Moira ang tauhan niya na kailangan niya ng private army na tutulong para mapabagsak lahat ng kalaban niya. Umuo naman ang tauhan ni Moira dahil may alam raw siyang mga private army na makatutulong sa kanila o sa plano nitong si Moira. Nakilala na nga ni Moira ang mga private army na tutulong sa kanya. Nakahanda naman agad ang mga private army na kinuha nitong si Moira. Hawak-hawak ang mapa ng Apex Hospital. Buong Apex Hospital raw ang kailangan nilang pabagsakin, kasama na ang buong pamilya Tanyag. Nanganganib na naman nga ang buhay ng pamilya Tanyag dito kay Moira, matapos nga itong makatakas muli. Samantala sa presinto ay alam na nga nitong si Lynette na nakatakas muli itong si Moira. Natatakot si Lynette sa maaaring mangyari dahil kilala nila si Moira. Hindi imposible na hindi sila balikan ni Moira dahil sa mga ginawa nila. Kaya natatakot itong si Lynette. Sinabi ni RJ na magtiwala lang sila sa mga pulis dahil gagawin nila lahat para mahuli muli itong si Moira. Samantala sa Apex, nagkita muli si Doc Kim at Annalyn. Iniisip pa rin ni Annalyn kung saan kaya matatagpuan itong si Moira. Sinabi ni Doc Kim na parang may nakita siya na nakapost kung saan matatagpuan itong si Moira. Nakita raw ng isang netizen kung saan nagpunta itong si Moira. Kaya sinabi ni Annalyn
na pupuntahan niya raw si Moira. Sinabi naman ni Doc Kim na sasamahan niya itong si Annalyn. Nagpasalamat si Annalyn kay Doc Kim dahil hanggang ngayon ay tinutulungan at sinasamahan pa rin siya nito. Sa kabilang banda, nagpunta si Zoe sa opisina ng pekeng ama niya na si RJ. Nadatnan niya si Lynette at RJ na magkausap. Hiniling nitong si Zoe na sana ay makausap niya ng solo itong si RJ. Pumayag naman si Lynette at iniwan silang mag-isa. Dito na nga hindi mapakali itong si Zoe. Sinabi ni Zoe kay RJ na may gusto siyang sabihin kay RJ. Dahil hindi na raw pinapatulog ng konsensya niya itong si Zoe at gusto nga raw ni Zoe na itama lahat ng pagkakamali na ginawa niya. Nagtataka naman si RJ kung tungkol saan naman ang sinasabi nitong si Zoe. Sinabi ni Zoe na tungkol kay Lolo Pepe ang gusto niyang aminin dito kay RJ. Nagtataka naman si RJ kung ano ang tungkol kay Lolo Pepe ang gustong sabihin nitong si Zoe sa kanya. Tuluyan na ngang naamin nitong si Zoe kay RJ ang katotohanan na totoo lahat ng sinabi ni Moira kay RJ na siya ang tumulak kay Don Pepe sa bangin kaya ito namatay. Nagimbal si RJ. Nagalit si RJ kay Zoe dahil sa sinasabi nitong si Zoe. Hindi makapaniwala si RJ sa sinabi nitong si Zoe. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga sigawan sa labas ng ospital. Nagkakagulo sa labas. Nahinto ang usapan ni Zoe at ni RJ. Lumabas silang dalawa at nakita nila na maraming mga armadong lalaki ang nagtututok ng baril sa mga nurse at doktor doon sa ospital. Nalaman na rin ni Doc Ray mismo dito kay Annalyn na hinostage o hinijack ang mismong ambulansya ng Apex at ngayon ay ito naman ang nang-hostage sa buong Apex. Kinakabahan silang lahat. Nakarating si Doc Ray at Annalyn sa labas ng Apex kasama ng mga kapulisan. Nagtanong si Doc Ray kung sino ang mga naiwan sa loob ng ospital. Nalaman nila na nasa loob pa si RJ, si Lynette at si Zoe. Narinig nga nitong si Annalyn na nasa loob pa ang mga magulang niya na si Lynette at RJ. Kaya naman takot na takot itong si Annalyn sa maaaring mangyari. Lulutang kaya itong si Moira? Ano kaya ang balak gawin nitong mga tauhan ni Moira? Tutuluyan kaya nito lahat ng tao o lahat ng nurse at doktor na na-hostage nila sa Apex? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!